kung paanong hinango ni Jesus mula sa dusa ang babaeng ito na hindi karapat-dapat kung tutuusin. Sana ganun din tayo sa kapwa natin. Huwag nating hintayin maging karapat-dapat sila para tulungan. Minsan, ang gusto nating tinutulungan yung deserving. Pero huwag nating kakalimutan na ang gusto ng Panginoon, tulungan natin lahat. Hindi lang yung deserving. Dahil tayo mismo, hindi naman deserving, pero tinutulungan tayo ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman na ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Pagdating niya ay nabalitaan ng isang ina na may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syrophonica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Subalit sabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang anak mo. Umuwi ang babae at naratnya niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Tanong, bastos ba si Jesus nang ihambing niya sa tuta ang babaeng humihingi ng tulong sa kanya? Sa unang pandinig, oo. Mukhang bastos. Antipatiko, sabi nga ng iba. Pero ito ba ang ibig ipakahulugan ni San Marcos at ibig niyang ipakita sa ebanghelyong ito? Dapat nating maintindihan, minamahal ko mga kapatid, na iba ang pananalita natin sa pananalita ng panahon ni Jesus. Maaaring meron silang mga pagpapahayag na hindi natin maintindihan dahil magkaiba nga tayo ng lengguwaheng ginagamit. Diba? Naalala ko nung minsan, sabi ko sa isang kabataan, sabi sa akin ng kabataan, Father, okay na yan, at least maganda naman yung nangyari. Sabi ko dun sa kabataan, huwag mo kong bigyan ng konsuelo de bobo. Umiyak yung kabataan. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Father, ba't nyo naman po ako tinawag na bobo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Diba? Ibig sabihin ng konsuelo de bobo, wag mo na akong palubagin yung loob ko. Diba? Yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Parang ganun yun. Kaya insulto ang dating sa atin. Ang dating sa atin parang bastos si Jesus dahil hindi natin naintindihan yung lengguwahe nila. Para maintindihan natin, babalik tayo sa ebanghelyo kahapon. Ano ba ebanghelyo kahapon? Di ba tungkol sa pagkain ng mga bawal? Inihahambing ang mga hentil sa mga aso o sa tuta dahil sila kahit ano kinakain nila. Yung mga bawal sa Hudyo, kinakain nila. Di ba yung tuta, yung aso kahit nga diaper, kinakain di ba? Kinakain nila kahit na ano, kahit yung marumi. Kaya inihahambing ng mga Hudyo sa tuta o sa aso yung mga hentil. Ngayon, hindi insulto yun para sa babae. Kaya nga sinakyan pa niya Yung pananalita ni Jesus, anong sabi niya? Kahit po tuta, kinakain yung mga nalalaglag na pagkain. Ibig sabihin, kahit na siya'y hindi karapat-dapat, alam niyang pwede pa rin siyang tumanggap ng biyaya. Nagbabaka sakali siya.
Kaya ang gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyo, hindi ang mabigat na pananalita ni Jesus sa babae, kundi ang lalim ng patitiwala at pananampalataya ng babaeng ito kay Jesus. Na kahit hindi siya Hudyo, mayroon siyang kababaang loob, mayroon siyang lakas ng loob, mayroon siyang pagtitiwala at pananampalataya na kahit hindi siya karapat-dapat, may magagawa ang Diyos sa kanya. Nakikinig po kayo? Samantalang tayo minsan iniisip natin, dahil sa kasalanan natin, dahil hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, akala natin wala nang magagawa ang Diyos sa atin. At ipinapakita sa atin ang magandang halimbawa ng babaeng ito. Wala naman nung karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga kapag tayo mangungumunyon, ano bang sinasabi natin sa misa? Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ay mga pananalita ng pagtitiwala na para bang sinasabi natin kay Jesus, tutaman ako kung tutuusin dahil sa aking mga kasalanan at dahil sa aking mga kahinaan. Nananalig akong pwede pa rin akong kumain kahit ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng iyong kabanalan. Kaya sana, minamahal ko mga kapatid, magkaroon tayo ng pananalig na kagaya ng babaeng ito. Hindi maiinsulto, hindi pinanghihinaan ng loob, dahil alam niya na may magagawa ang Diyos sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Pinagdiriwang natin ngayon ang dalawang santo ng simbahan, sina San Jeronimo Emiliani at si Santa Josephine Baquita. Si Saint Jerome Emiliani ang founder ng mga Somaskans na hanggang ngayon ay nangangalaga sa mga ulila. Nung siya ay nasa Roma, dati siyang sundalo, nakita niya yung kalagayan ng mga dukha at hindi niya itinuring na iba yung mga taong ito. Kagaya ni Jesus na nagbigay ng kanyang atensyon kahit sa hindi Hudyo o sa Hentil na itinuturing na marumi ng iba, binabaliwala sa lipunan, ganun din ang naging advokasya, ganun din ang naging landas ng buhay ni San Jeronimo. Pinangalagaan niya yung mga ulila, ano man ang kanilang paniniwala. Si Santa Josephine Baquita naman, ganun din. Siya ay isang dating alipin, biktima ng slave trade, o sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na human trafficking. Kaya siya po ang patrona ng laban sa human trafficking. Dahil dati binebenta yung tao para maging alipin. At ano ang naging pangarap niya? Hanguin yung mga tao na mababa ang tingin ng lipunan kaya ibinebenta bilang alipin at sila'y bigyan ng disenteng buhay na kagalang-galang. Kaya binibigyan tayo ng halimbawa ngayon. Hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Kung minsan tuta ang tingin natin sa ating sarili, pero naniniwala tayo may mabuting mangyayari sa atin sapagkat mabuti ang Diyos. Amen? At tayong pinagpakitaan ng kabutihan ng Panginoon, sana'y magpakita rin ng mabuti sa kapwa. Kung paanong hinango ni Jesus mula sa dusa ang babaeng ito na hindi karapat-dapat kung tutuusin. Sana ganun din tayo sa kapwa natin. Huwag nating hintayin maging karapat-dapat sila para tulungan. Minsan, ang gusto nating tinutulungan yung deserving. Pero huwag nating kakalimutan na ang gusto ng Panginoon, tulungan natin lahat. Hindi lang yung deserving. Dahil tayo mismo, hindi naman deserving, pero tinutulungan tayo ng Diyos. San Jeronimo Emiliani, Santa Josephine Baquita, ipanalangin ninyo kami. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay
sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.